Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel, mga Kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin na isang makabuluhang update tungkol sa Dabarkads and syempre sa Itbulaga. Pero bago po ang lahat, happy birthday po sa anak po ni Bossing Vic Soto na si Danica Pingris Soto na siyang binati nga po ni Bossing Vic kanina. And syempre, ng mga Dabarkads natin on live television. Samantalang sa mga gusto pong magpadala para po sa isang lapis, isang papel project, binigay po ng Itbulaga itong eksaktong location kung saan niyo po ito ipapadala. TV5 Media Center, TBJ Studio, Reliance Street, Mandaluyong City. So, nakaka-touch lang kasi may mga ganitong project po ang Itbulaga. No? Ito po kasi yung birthday wish ni Bossing Vic Soto. Talagang yung adikain po nila mga Kadabarkads ay makatulong and syempre makapagpasaya na din. So, kanina po mga Kadabarkads, andirito pa rin po ang Sugod Mall mga kapatid sa Fisher Mall, Quezon Avenue. And ang mga host natin dyan, si Jose, Wally, and syempre si Maine Mendoza na nagpamalas po ng husay sa pagsayaw kanina. Meron po kasing surprise dance production number si Maine. So, ang Sugod Mall mga kapatid po dito sa Fisher Mall ay inulan na naman at dinagsa po ng mga netizen na nagpa-register po dito. And alam niyo po ba mga Kadabarkads, meron po pala ditong 3 days na pong nakikipagsapalaran para po sila ay mapili at mabunot sa programang Itbulaga. Imagine, 3 days silang araw-araw ang dyan. Umaasa po na sila ay mabunot sa programa po ng Itbulaga. And kanina nga po mga Kadabarkads, sumakses yung mga 3 days na yon na pumipila dito po sa Fisher Mall, Quezon Avenue. And kabilang na nga po dito mga Kadabarkads, yung nabunot kanina na nanalo po ng 60,000 pesos. Nung nabunot siya mga Kadabarkads, sobra po yung iyak niya. Hindi niya po ina-expect na siya yung mananalo kasi sobrang kailangan daw po nila ng pera ngayon ng kanyang anak. Inamin nga po niya na 3 days na po siyang laging pumipila dito po sa Fisher Mall, Quezon Avenue. Umaasa po siya kasi na mananalo daw siya dito sa Itbulaga at ngayong araw nga sumakses po yung kanyang pagpila. And nakita ko nga po mga Kadabarkads, sama kinakausap po siya nila Jose, Wally, and Maine Mendoza. Nanginginig po siya. Siguro dahil sa sobrang kasiyahan po yun kasi nabunot nga siya. Tapos iyak po siya ng iyak mga Kadabarkads. Then sa Maine Mendoza, si Jose, si Wally, medyo nagiging emotional na din po dahil nadadala po sila sa naging kwento po ng nanalo kanina. And nakita ko nga din po kay Bossing Vic Soto na pumunas po siya ng luha niya sa studio po ng Itbulaga. Maging yung mga Itbulaga host dito po sa studio, damang-dama ko po mga Kadabarkads yung kanilang nararamdaman, yung lungkot po sa kanilang puso. Pero masaya sila syempre dahil ito po ang nanalo. Karapat dapat siyang manalo kasi sabi niya mga Kadabarkads, 3 years old pa lang po yung kanyang anak. Namatay na daw po yung kanyang asawa. Then yung kanyang anak po ay nagre-recover sa depression kasi namatay po ata yung kanyang jowa. Ngayon nakikipanuluyan po itong anak niya din siya sa magulang po nung jowa po ng kanyang anak na namatay na. Then dahil nga po sa napanalunan niyang 60,000 pesos, mapapacheck up niya na po yung kanyang anak na nagre-recover sa depression na nag-stop na din po sa pag-aaral. So napakagaling po ng Itbulaga and syempre ng Diyos kasi talagang pinipili niya po yung mga karapat dapat pong manalo at mabibiyayaan po ng tulong mula po sa Itbulaga. Samantalang next topic naman tayo, meron tayong guest host dito po sa Itbulaga. Walang iba kundi po itong si Julia Barreto. Samantalang sa mga patuloy po naghahanap kay Paolo Ballesteros, ayon nga po sa kanyang kapatid, malapit na din daw pong matapos sa wakas itong tinitaping po na episode ni Paolo Ballesteros para po sa Drag Race Philippines.
Kahapon nga po nag-share itong si Chiki ng video po ni Paulo Ballesteros. Then may caption ito na unpredictable daw po yung oras ng pag-uwi po nitong si Paulo. Then nabasa ko din po mga Kadaber Cards na kitang-kita na daw po yung pagod sa galaw at kilos nitong si Paulo Ballesteros. Kaya naman marami po ang nagsasabi sa comment section ng video na to na magpahinga na lang daw muna itong si Paulo Ballesteros sa pagtitaping sa Drag Race kung hindi na po kaya ng katawan. So itong pag-aartista din kasi mga Kadaber Cards, pag-host, sakripisyo din po talaga yan mga Kadaber Cards. Talagang pag kinakailangan nyong tapusin yung isang project, wala kayong magagawa kundi tapusin po yon. And ipag-pray na lang din natin mga Kadaber Cards na sana po ay ingatan si Paulo Ballesteros sa pang-araw-araw niya pong ginagawa. Kasi maraming mga Daber Cards natin ang humaasa syempre kay Paulo Ballesteros. Ang jowa po kasi ang papalit sa TBJ once na magpahinga na po sila sa Itbulaga. Samantalang, pag-usapan naman natin ang isang host ng Itbulaga na kung saan ay spotted po sa isang burol. Isang netizen nga po ang nag-share sa Facebook ng picture niya with Miles Ocampo and makikita nga po sa background nito na nasa burol po siya kahapon. Hindi lang natin alam mga Kadaber Cards kung sinong artista po ang nakaburol na yan dahilan para po pumunta si Elijah and syempre si Miles Ocampo. Next topic naman, pag-usapan natin mga Kadaber Cards ang tungkol po dito sa isang noontime host na kung saan ay inulan po ng batikos dahil sa ini-endorso niya na politiko sa Senado. Walang iba kundi po itong si Vice Ganda, host po ng It's Showtime na katapatan po ng Itbulaga. Naglabas po kasi ng video si Vice Ganda sa kanyang Facebook account. Then, sabi niya, kaysa naman yung mga walang kwenta daw na ang pumasok sa top 12, si Benhur Abalos na lang daw po dapat ang makapasok. So, ngayon, inulan po siya ng batikos dahil dito. Meron ding mga nagsasabing netizen na tila daw baga ay pinapatamaan po si Tito Sotto na kung saan ay humahagad din po sa pagkasenador. Ayun nga po sa ibang netizen, ano to po kaya ang masasabi dito ni Tito Sotto? So si Tito Sen naman po mga Kadaber Cards, hindi po yan namemersonal. Alam po ni Tito Sotto na trabaho lang po ni Vice Ganda ang mag-endorso ng mga politiko. And syempre dyan po binabayaran ang mga artista. Dyan po syempre sila kumikita. Kaya wala pong paki dyan si Tito Sotto dahil alam naman natin na kahit hindi endorso si Tito Sen, mananalo po yan dahil sa dami po ng kanyang mga platapormang naisulong at isusulong pa. So paano mga Kadaber Cards, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.